O di ngayon natataranta ka, martires, kung paano mo ipapaliwanag yung mga eksena na nabubuking na. Hindi ka pa umaalis, pinopost ko na lahat ng mga katarantaduhan mo at ng mga aso mo dyan sa loob ng ombudsman. Galit na galit ka nga sa akin, di ba? Na sa tuwing papasok ka, imbis na good morning ang sasabihin mo, potang inang pebbles yan. May pinost na naman, tapos lahat ng ombudsman doon. Kuha agad ng cellphone. Tinitingnan kung ano yung post ko. Di ba? Ganyan yung gawa niyo noon. Akala niyo hindi ko alam. Mamatay na sinungaling. Sa umaga, binubuksan niyo yung Facebook niyo. Tinitingnan niyo agad kung ano yung post ko. June pa lang, pinopost ko na lahat ng katarantaduhan mo, martires. Kaya nung kailan lang, nung nagsalita ka na, lumabas kung sino man ang nagsasabi na meron akong ginagawa sa loob ng ombudsman na mga anomalya, churrut, kinesong eme mo, lumabas ka at harapin mo ko. Sumagot ako. Pinost kita. Sabi ko gusto mo magbaltaktakan tayo kahit sa Zoom, di ba? Marami lang akong itatanong sa'yo, sagutin mo. Ito kasi yung pinost ko noon. Naloka siya. Kung gaano karaming alam ko. Ito. Okay, go. Ayan, nag-post ako 6 days ago. Sabi ko, pag ako nangako, tinutupad ko. List ng mga kataranta doon sa ombudsman. Sabi ko, Boying Rimulya, ito. Ang bilis naman. Hindi ko mabasa. Ang tagal nang walang hiring sa ombudsman, pinuno ni Martires lahat ng posisyon. Baka wala nang maipasok ang bagong uupo na congressman. At may usapan na sila kung anong gagawin sa bagong ombudsman. Legit info with documents to verify later. Kayo na lang magbasa. Ihinto-hinto nyo na lang, ha? Andyan lahat, pati yung mass termination ng mga plantilla na kaya tinerminate. Alam nyo kung anong eksena? Dahil yung mga basketball player gustong ipasok sa loob ng ombudsman, ang ginawa nila, tinerminate nila yung mga plantilla. Bawal yan sa batas. Plantilla yan. Ilang dekada nang nagtatrabaho ng dahil lang sa basketball. Martires. Gago ka. Marami kang ginawa dyan. Ayan no, kompleto yan. Tapos, si Rex Sandoval na anak ng dating assistant ombudsman dyan, na kumpare mo, ay naging assistant ombudsman sa Moleo. Diba? Ayan. Sorry na. Maski ako hindi ko nabasa, ang bilis. Step-step nyo na lang ha. Ganyang karami yung ginawa niya. Alam niyo pa yung malala dyan. Kasi may tinatawag sila dyan yung investigator. Siya yung mag-iimbestiga nung sinampang kaso kung aprobahan ba nila, ganun, chururut. Malaki kinikita niyan, nung investigador dyan. Kasi syempre pwede niyang isampay, aprobahan yan. Tapos may kapalit na pera yan. Sila mag-aasikaso dyan. Yung investigador na yan na pangalan ay Dennis, na-post ko rin yan sa sa Pebbles, inaantok na ako. Sa Pebbles Talakera 4 na may hinaras yan na isang lady lawyer sa loob ng ombudsman. Yung investigador na yan na Dennis ang pangalan. Alam nyo ba, nagkaroon ng investigation at ang nangyari is nasampahan ng kaso yung Dennis ng sexual harassment. Ano yung ginawa ni Martires? Bininbin. Nakabinbin lang yung kaso. Hindi pinirmahan. Kung kanina pinatrabaho yun pero hindi pinirmahan. Kawawa naman yung lady lawyer. Babae yun, hinaras. Ombudsman ka. Lawyer ka, tanda. Dapat ikaw yung nauunang sumasagot or umaaksyon para ipagtanggol yung mga binastos or yung hinaras
'Di ba? Kaya hindi mo inasikaso kasi malakas magpasok ng pera yung investigador na yun na ang tagal-tagal na dyan sa ombudsman, panahon pa ni Halondoni ba yan? Pero alam nyo, dun sa kay Ma'am Lady Lawyer, huwag kayong mag-alala, mabubuksan yung kaso nyo. Pangako yan. Mabubuksan yan. At nandyan pa lahat ng committee na nag-imbestiga at pumirma na pwedeng na yung kaso yun is pipirmahan na lang ni Martires at matutuloy na. Nakabinbin. Pati yung yung retirement fee, pay, basta ganun, ni Odo Carandang, yung nag-imbestiga ng bank account ni Digong, na nabaligtad pa. Siya pa yung na dismiss ng na suspindi ng 90 days. Tapos, after 90 days, okay na yung penalty niya. Ano ang ginawa ni Bongo? Siya yung nag-pursue na idemanda na ang tuloy-tuloy si Odo Carandang. Ang ending ngayon, hindi pa nakukuha ni Ombudsman Odo ni Ombudsman Carandang yung ni Art Carandang yung retirement fee niya, yung pinagpaguran niya. Martires. Ay nako. It's mismong sa bibig mo nang galing. Mismong sa'yo nang galing yung eksenang bentahan ng kaso. Kasi 'di ba dun sa GC nyo, yung GC, may GC yan yung ombudsman. Ako yung topic niya na sinungaling daw ako. May sinungaling daw ako na hindi raw siya nag-uuwi ng mineral water. Hindi raw siya nag-uuwi na. Tawa ako. Kasi pinost ko yan na, hoy, Martires, sobra ka na, pati mineral water. Pati mineral water nyo sa bahay nyo. Galing pa rin sa ombudsman. Pero totoo yun. Kang itsisera. Tapos yung nakalagay doon na, chipipay, ganyan, churut-churut. Tapos sabi niya, ikaw. Kasi doon sa loob ng ombudsman GC nila, nandun yung pinagbibintangan niya na nag-feed daw sa akin. Which is wala. Wala doon. Nasa bahay nyo. Baka asawa mo. Nandun daw. Tapos, sabi niya gano'n sa pinagbibintangan niya na, inalagaan kita, inahas mo ako. Sa susunod po post ko, yan ang i-content natin. Inalagaan kita. Alam niya gano'n, bakit ka nakabili ng kotse? Dahil sa pagbibenta mo ng kaso. Galing mismo yun sa bibig niya, sa kanya na kaya daw nakabili ng kotse yung tao na yon dahil nagbebenta ng kaso. So, nagbebenta kayo ng kaso sa ombudsman. Ano yung nangyari kay Joel Villanueva? Binili niya rin. Magkano? Diba? Marami kang sasagutin. Documented to. Nasa akin lahat. Yung midnight appointment. Yung midnight appointment na lahat ng bakante sa ombudsman, pinuno mo. Pinwestahan mo agad nung aalis ka na. Puro taon mo at taon ni Digong. Pinaghandaan mo na kahit hindi pa qualified, tinalunan yung mga mas matatagal na. Nag-upo ka. Kaya tama yung ginawa ni Ombudsman Boying na pinag-resign niya yung mga keme, yung mga nandiyan sa ombudsman. Alam ko yun. Alam na ni Ombudsman Boying. Marami ka pang sasagutin dyan. Marami. Lalo na yung mass termination na yan. Kawawa yung mga plantilla. Maraming gusto magpa-interview dyan. Malalagot ka. Lagot ka. Nagbebenta pala kayo ng kaso, ha? Alam ko naman, yung kay Bravo nga. Ang tagal-tagal na reklamo. Binenta niya. 5 million. Chururut. So, marami. Continuation to. Marami.